Kamusta po, sir, yung mga operations po sa pagbubungkal po doon sa mga na-trap po sa mga landslides po, sir? Kumustahin ka lang po. Yes, thank you. Unang-una, tinerminate na natin yung operation. Lumalabas na 10 yung ating fatalities doon. 12 naman yung survivors. Out of the 12, isa na lang ang nasa hospital dahil sa kanyang injuries sa spine. Pero according to the doctors naman, makaka-recover siya siguro in 3 months. Hindi na kailangan ng major surgery. So we have already terminated the operations. Pag nag-stabilize yung panahon, babalik kami doon sa lugar para magkaroon ng cleanup drive. And at the same time, lahat ng mga 27 families na aming in-evacuate doon are being provided with all the resources and support, psychosocial support as well. And I would like to thank Secretary Rex Gatchalian dahil talagang pinapunta siya ni Presidente para siguraduhin na magiging maayos din yung kalagayan ng ating mga evacuees at ganun din yung mga affected families and at the same time providing financial support. Yung hazard mapping po ng Baguio, kayo po ay nanawagan ng re-examination nga ho ba ulit? Ano nga ba yun? At ano po ang preparations po? Kasi sigurado po, uulan pa rin po next year ng ganito kalakas. At ano pong paghahanda ang gagawin natin po, Sir Mayor Benji? Well, ito yung ngayon, tinitingnan namin yung landslide susceptibility map. Although we have been reviewing it in the past many years, alam mo kung titignan mo yung mapa na binigay sa atin ng MGB, lumalabas na 85.8% of the total land area ng Baguio talagang highly susceptible to landslide. In fact, only 2 to 3% talagang are considered as stable. Kaya napaka-challenging dito sa syudad ng Baguio, especially sa mga areas na may mga build-up areas na. Kaya naman doon sa aming comprehensive land use plan na ni-revise namin ngayon for the past 3 years, usually ang revision ng CLUP, inaabot lang yan ng mga 8 months. Sa amin, 3 years kasi nilagyan namin ng multi-hazards, accessibility, microzonation, at iba-iba pang features. Doon na namin nilalagay at ina-identify yung mga no build-up areas. Marami-rami raw po yan, Mayor, ano? Pero yung mga netting ho ba, nag-work ho ba, at least meron bang at least na mga areas na nag-work yung netting? Well, kung maayos ang pagkakalagay, kung sinunod talaga yung methodology, at kung talagang quality yung material, tatagal. Tatagal talaga yan. Magandang technology yan because nakopya yan sa Germany and sa Japan. Unfortunately, ang nangyari dito sa Pilipinas, hindi naman para sa protection ng slope, at the same time, protection ng motorista. Kumbaga, pinagkakitaan yung rock netting. Kaya naman talagang makikita mo dito sa Baguio, dito sa Cannon Road. Not really Baguio. Dito sa Cannon Road and parts of Benguet, nagbabagsakan na yung mga rock netting projects dyan. Hindi ba, baka sila rin yung nag-supply ng asfalto dito sa EDSA, Mayor Benji, na nagulat sila, 1 taon pa lang, wala pa yatang 1 year, nagkasira-sira na, konting ulan lamang. Totoo yan. Kami, Lord, yung mga espalto na inapura before the election and immediately after the election, nasisira na rin uli rito sa syudad ng Baguio. Kumbaga, talagang makikita mo talaga na low quality at siguro may problema rin doon sa methodology na ginamit. Kaya naman talagang sayang yung pera ng taong bayan na ginagastos dyan sa mga projects na yan na kung titignan mo, akala mo may maayos ang intention pero hindi naman pala ganoon. Kaya nakakalungkot. Kaya ako, nararamdaman ko yung sama ng loob ni Secretary Vince nung makita niya na ganun ang nangyari dun sa more than 1 billion project along EDSA. Yung supposedly quick drying, mas matibay daw, Japanese technology, pero eto nga, mapapamura ka rin talaga daw, sabi talaga. Okay, cambio po tayo, Mayor Benji. Yes, segue. Okay, ang tugon po ninyo doon sa hirit na may double standard raw kayo pagdating sa flood control at dahil yun nga, yung treatment ng government's investigation sa mga flood control projects ay kumbaga
hindi raw. At pati yung kinasyon din yung pace po ng inyong mga investigation, yung bagal din daw ng usad supposedly. Alam mo, itong mga nilalabas ko, nire-reveal ko na mga anomalies sa infrastruktura, walang double standard yan. Whether you are from the other camp or the other camp o kaya kung anong partido ka, kung ikaw involved yan, no? Talagang bakit ko naman itatago? Babanggitin ko yan. Kaya nagtataka ako bakit nila ako ina-accuse ng double standard. Kasi bakit wala pa raw kayong itong nafa-file? mga nilalabas ko na revelations, itong mga nilalabas ko, these are actually, I'm just echoing yung sentimento ng taong bayan na talaga namang mabagal talaga yung investigasyon. Yung inaalis nila sa akin na 6 years na wala namang nangyari doon tungkol dyan sa mga rock netting na re-reveal ko. Hindi ko alam na ako pala yung gusto nilang mag-imbestiga. Parang kumbaga ba, sa isang corporate entity, kumbaga empleyado ka, bigla mong in-approach yung top management at sinabi mo sa kanila, "Sir, may nakita po akong anomalya po dyan sa procurement." Anong mararamdaman mo kung yung top management sasabihin sa'yo, ganun ba? O sige, imbestigahan mo at mag-file ka rin ng kaso. Hindi ba? Ikaw Hindi gumawa. naman tama yun, di ba? Pag niraise mo yung issue, and I raised this with Secretary Bunuan, and I also raised this repeatedly during RDC meetings, hindi ba incumbent upon top management, especially national government, to immediately launch an intensive investigation considering the fact that billions and billions of pesos were lost. Incumbent sa kanila yan eh. At makikita mo talaga kung talagang maayos yung investigation at independent yung investigation na walang intervention o walang influence from any or political influence, magiging maayos at magiging evidence-based yung investigation. Ganun din yung prosecution, magiging evidence-based. Yung testimonya po ni dating Secretary Bonoan, Mayor, no? Narinig nyo na ba dati itong tinatawag na leadership fund para sa ilang mga mambabata sa mataas na chamber? Hindi niya binanggit yan when we were interviewing him. Kasi ina-allege niya, wala siyang binabanggit. Ina-allege niya lahat na hindi niya gaanong alam. Sabi ko nga sa kanya, are you telling us, Mr. Secretary, that billions were lost and you know nothing about it? Ang sagot niya sa akin is, yun yung during our interview. Siyempre, iba na yung ngayon. Na Nung kayo dahil po'y nga, bahagi ng ICI, Mayor. under custody na rin siya, siguro nagbabago na yung isip niya at hopefully sabihin niya yung totoo. Pero hindi lang sana selective. Dahil alam ko na hindi lang senator ang meron siyang katransaksyon. Mas matindi pa siguro sa House of Representatives. But nonetheless, nung in-interview namin siya, yung nga yung binanggit ko sa kanya, sabi niya, alam mo, marami rin naman akong trabaho at meron ako undersecretary, sabi ko. So are you telling us that you know nothing about the anomalies? Yeah, I know. I know about the anomalies, sabi niya. So if you knew about the anomalies, did you ever conduct an investigation or launch an investigation? Tagal niya sumagot. Hindi pa siya siguro binulungan nung lawyer niya, hindi pa siya nakasagot eh. Tapos sabi niya, yes, sabi niya, I ordered an investigation. So if you ordered an investigation, did you ever file a case? Wala na siya, hindi na siya nakasagot. Akala ko, So, he pled the ngayon, fifth. iba naman ang kanya, tono niya. Siyempre, maintindihan ko naman. Kasi siyempre, survival na yan. Nasa survival mode siya. Okay. Yung inyong claim po na may mga miyembro daw ng House Prosecution na may mga budget insertions. Handa ho ba kayong pangalanan ang mga ito, Mayor? Well, alam mo, not the right time for me to name all these people, Pero makikita mo naman during their time before the election, kita mo yung mga pronouncement nila noon, di ba? Kung hindi kay speaker o kaya dahil kay speaker, meron tayong APCAP. Dahil kay speaker, meron tayong MAIP.
Dahil kay Speaker, mga ganun mga statement nila. At alam mo naman na sila yung mga nakapaligid dyan kay Saldico. Ang tanong ko sa kanila, alam naman nila, public knowledge na kung ano ang extent and level of involvement and depth of involvement ni Saldico. Pero meron ba silang ginawa? Nag-file ba sila ng complaint? Public knowledge kung ano yung mga pinaggagawa ni Saldico. Did they ever took action against him? Instead, some of their congressmen, in fact, one particular congressman, ang sinabi pa nga niya nung lumaya si Saldico, di ba sabi niya, that is not abandonment. That is sacrifice. Kita mo yung mga pananaw nila. Diba? Hindi ba dapat ikaw na membro ng Kongreso o kaya public servant ka, katulad namin, di ba? Political leader ka. Are you not supposed to make sure that every peso is spent for the common good and to promote public interest? Pero bakit sila tumahimik? Despite all these anomalies, massive anomalies na nangyari dyan sa Kongreso, yung involvement ng mga congressman dyan sa mga flood control project, alam nila yan. Kung titingnan mo yung dokumento ni yung Cabral files, doon mo makikita yung massive na pera na inalat sa kanila. From NEP, grabe yung increase after the BICAM. Doon pa lang makikita mo eh. Mabuti nga yung sa akin, 19 page lang yun. Nakikita mo na kaagad yung mga legislative districts eh. Pero yung raw file, from what I heard, and from what I nakita ko rin yung raw file, kaya hindi lang ako nakakuha yung file ko eh. Ay, nung file, nung raw file na yon, except yung 19 page na yon na Cabral file, which is a derivative of that raw file. May kita mo doon na, pati yung mga party list, talagang malalaking pondo. At yung mga iba pang mga personalities, ang lalaki rin ng pondo doon. Kaya talagang malulungkot ka na alam nyo naman kung ano nangyayari. Bakit tumahimik kayo? Isa lang ang reason dyan nakikita ko eh. Kasi nakikinabang sila. Mayor Bench, last question ko na po. Ultimately, ang mga pumapalag po sa mga sinasabi niyo, kasama po dyan Malacanang, is questioning your motives for making such statements daw. Alam mo ako, I have no political motive. Hindi ako rito maninira kung ano yung mga political plans nila. I'm just stating the facts. I'm just stating the truth para ang taong bayan malaman nila yung katotohanan. Para sa susunod na election, marunong na silang mamili ng tamang leader. Otherwise, we will all suffer dito sa nangyayari na ito. Our children will suffer. Di ba, as mayor, di ba karapatan ko at kailangan ko ring sabihin ang katotohanan, di ba? I'm now in a position wherein I can influence change. Ano, gusto nila, tatahimik na lang ako, maski na nalalaman ko yung mga anomalya. Tingnan mo yung nangyayari, di ba? 4 years ago, binanggit ko na yung mga anomalies na yan during my speeches, during my talk with various groups. Kukunti lang ang naniniwala sa akin. Sabi pa nga sa akin, Benji, in your fight against corruption, nobody is out there fighting with you when you look behind you. Pero lumabas din yung katotohanan, yung mga kalukuhan dyan sa rock netting, flood control, dyan sa cat's eye, dyan sa safety devices, at marami pa, anomaly, solar lights, at iba pa. So, kita mo, gusto ba nila kung tumahimik ako dyan? Diyos ko naman, kung tumahimik ako, lalo silang na-embolden na magnakaw. Nung nag-ingay tayo, di ba? Kumalma sila ng konti. Pero ngayon, gusto na naman nilang ibalik na naman sa kanila yung mga political capital na yan. Diyos ko, sana naman, nakikiusap po ako sa inyo. Tama na. Sobran ho kayo. Alright. On that note, Mayor Benji Magalong, maraming salamat po sa inyong oras. Sir, appreciate the time. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Alright. Thank you for your time, Baguio City Mayor Benjamin Magalong.